Mapagpalang araw po. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang programa pong ito, ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia, hindi po na memersonal. Kung nakakabanggit man po tayong pangalan ng mga reliyon, sapagkat ang atin pong panahon ngayon, lalo na yung social media, yung mga Reels, TikTok, Facebook, YouTube, nakikita na po natin ng sari-saring aral ng iba't ibang samahan ng pangreliyon. Kaya hindi na po nila may tatanggi ito sapagkat sila mismo ay napapanood. Maging ako man po, napapanood nila ako. Wala po akong dyan. Basta ako po, kung ano yung nasa Biblia, yun lamang. Hindi ko po pinipilipit yan o hindi ko po binabago yan. Sapagkat ang nakasulat po sa Biblia ay napakaliwanag na, no? Hindi na kailangan i-interpret yan. Alam niyo po, habang ini-interpret ninyo ang mga talata ng Biblia, lalo po kayo nagkakamali. Ayan nyo na po kung yung nakasulat, ay nakasulat na yan. Hindi na po pwedeng, ibig ba sabihin, pag binago mo yung nakasulat dyan, mas magaling ka pa sa mga scholar na nag-translate ng Bible? Yung mga translator po, hindi lang isang tao yan, marami po silang scholar na dalubhasa sa iba't ibang wika. Kaya po nila tinatranslate yan. Kung mapapasin ninyo, ang mga Bible po, pabago ng pabago ang laman. Pero yung diwa, yung mensahe, hindi po nawawala ng saysay. Kasi po, yung translation po ng Bible, inaangkop lang po nila sa ating panahon. Ano po? Para lalo nating maunawahan ang kasulatan. Hindi upang lokohin tayo ng mga nagsipag-translate ng Bible. Ang mahirap po, mayroong mga tao na selective sila sa Bible. Limbawa, nung araw po, walang personalan to Nakapanood po ako ng datindahan. Matagal din po ako nanonood dyan kay Eli Soriano. Anong sinasabi niya? Yung salin daw ng magandang balita ng Biblia ay maling salin ng Philippine Bible Society. Siya naman mismo, inaamin niya, namimigay siya ng Biblia. Siya bumibili ng Biblia sa Philippine Bible Society na kanyang pinamimigay. Yun daw salin ng magandang balita, Biblia, maling salin. Ano po? Yung dati niyang kinabibilangang reliyon, si Eli Soriano, yung kay Nicolas Perez, yung pangalan po ng Iglesia ng Diyos doon, ni Nicolas Perez, galing po sa King James Version o ang Biblia. Ngayon, nung umiwalay na po si Eli Soriano doon, ang ginamit niya rin, the same na chapter and verse. Pero ang ginamit niyang Biblia, nang iparehistro niya yung kanyang samahan, hindi pa po Iglesia ng Diyos, nung umiwalay siya kay Nicolas Perez. Ginamit niya po para hindi sila magkamuka sa rehistro. Kasi kung magkamuka po, hindi ka marerehistro sa gobyerno.
Ang ginawa niyang Biblia, yung sulat ng magandang balita, Biblia. Siyempre, yung sulat po ng ang Biblia at saka yung magandang balita, Biblia, hindi po sila magkapareho ng laman. Yung sulat po ba, no? Pero yung diwa, the same. At is. O, kita nyo po? Pagkatapos sasabihin niya, maling salin, yun ang ginamit niya nung magparehistro siya, nung umiwalay siya kay Nicolas Perez Oh. Walang personalan to. Bagamat patay na po si Ginoong si Osariano, namatay siya, ang balita ko, COVID-19 sa Brazil at dinala na lang po dito yung urno. Nakahurno na lang siya. Hindi niya nakuha umuwi ng buhay kasi noon pangarap niya umuwi ng buhay. Kanya lang, ang nakakabangga niya po, malakas sa gobyerno, kaya hindi siya nakakauwi. So hanggang sa inabutan po siya ng COVID-19 sa Brazil kung saan doon po siya naglagi dahil wala po tayong tratado, hindi po siya na-deport, Okay, walang personalan po sa grupo ng MCGI. Yung sinasabi ko lang, yung napapanood ko po sa kanyang programa kasi matagal din po akong taga-subaybay niyan Kasi alam ko talagang magaling siya sa Biblia pero napagtanto ko, hindi lahat ng pagkakataon talagang magaling siya. Bakit? Hindi naman lahat kaya niya sagutin Pag hindi niya kaya sagutin ng tanong, kasi may programa magtanong at Bibliang sasagot. Pag hindi kaya sagot, assignment nyo yan. Sabi niya gano'n. Tawa na naman po yung kanyang mga, ano pong tawag doon? Yung mga nakapaligid sa kanya. Okay, iwan natin si Eli Soriano. Ay, meron pa palang isa. Sa programa nila, ito kailan lang po, napanood ko, sabi niya sa mga Katoliko, ang issue niya, yung tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo naman po, pagka Diyos-Diyosan, allergic ang Katoliko dyan. Tangging-tanggi po sila dyan na hindi namin pinagagawa yan, hindi namin pinasusunod dyan. Kahit nakikita mo yung mga Katoliko, nakaluhod po talaga sa harap ng mga ribulto, ng mga santo, Okay, sabi ni Soriano, mga tape na lang po ni Soriano yan kasi patay na nga po, Yan po ang topic niya tungkol sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga Katoliko. Sabi niya, kung ayaw niyo namang umanib, sa kanila po, sa kanyang tinatag na iglesia. Ang dami na pong naitatag ni Eli Soriano, yung pangalan, hanggang sa dumating yung MCGI na po, iyang kinamatayan niya. Okay, di ko na babanggitan yung mga iba't ibang mga reliyon na ginamit niyang pangalan. Mag-research na lang po kayo, napakarami. Mula kay Nicolas Perez, nung tumiwalag siya, ay di po siya nakatiwalag doon. Talagang tinanggal siya ng grupo ni Nicolas Perez. Kumbaga sa abogado na disbar. Ayun, tinanggal siya talaga. Pinagkasunduan ng konseyo yung grupo ni Nicolas Perez. Nung mamatay si Nicolas Perez, si Lolita Gogora nang pumalit dahil babae, hindi matanggap ni Soriano. Kaya nagsosolo-solo siya, nabalitaan nila itong guguran. Gumawa po sila ng isang kasulatan na chupi-chupi. Kaya sinasabi ni Soriano, umalis daw siya. Hindi po, meron silang kasulatan na chupi-chupi. Kumbaga sa abogado, disbar. Okay. Sabi niya sa mga Katoliko, kung ayaw niyong umanib, yan, ginamit po yung word na humanib. Sa kanya pong grupo wala sa akin niya kung ayaw niyo Di ko naman kayo pinipilit na humanib sa amin. Yan. Kailan ko lang napanood dito? Kahapon lang o kahapon lang. Ano po tayo ngayon? September 15,
Naalala ko kapo ko yata napanood sa cellphone. Yan. Kung ayaw niyong umanib, sabi niya, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit. Doon sa kanilang programa po, ano? Yan. Ginamit yung salitang humanib. Naalala ko nung araw, may nagtanong sa kanya, paano sila nakasali sa uhon ng iglesia? Ang sagot ni si Mr. Ginoong Soriano ay, o Yumaong Soriano, nung nabubuhay pa siya, humanib kami sa uhon ng iglesia. Nasa video rin po nila yan. Talagang ginagamit niya pala talaga yung humanib. Kaya sila, humanib daw sila sa uhon ng iglesia. Ngayon, maputol natin yon. Yang iglesia ni Kristo naman, ayan, kailan lang? O, sa YouTube na naman, nakapanood ako. O, sa kanila din, umanib ang ginagamit nila. O, mga humanib na mga pastor, mga pare, yan. Yung nasa may gitatan 300, naalala ko 300, sabi nila, na nagsihanib sa Iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, sa kinabibilangan ng tinayo ni Yumahong Felix Manalo, Isagon, o Felix Manalo, Felix Isagon Manalo. Kasi po, apelyido ng tatay niya, Isagon. Ang nanay niya, Manalo. Pero kaya ginagamit po yung Manalo kasi nga daw, para laging nananalo. Para sa inyo pong kahalaman, ano? Ang apelyido ng tatay ni Yumahong Felix Manalo, Isagon. Ang middle name niya, Manalo sa nanay. Pero magtataka po kayo, ginagamit niya, Felix Isagon Manalo. Kasi nga daw po yung Manalo na apelyido para lagi silang mananalo. Pero sa totoo lang, sa mga debate, natatalo din sila eh. Ano po? The same term, humanib. Yan. The same term ang ginagamit nila. Humanib. Kita nyo po, ano? Pero sa Bible, wala pong humanib. Babasa po tayo. Yan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa oras pong ito ng iyong mga turo at aral na nakalagay po sa Biblia. Suguhin mo po ang iyong Santong Espiritu upang siyang magbigay liwanag sa mga manonood ng aking munting video upang sa ganon kung sila man po ay nasa ganong kalagayan, iba ang kanilang natutunan, nawa magliwanag sa kanilang yung salita. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kahit sa social media po, na sa Iglesia ni Cristo, sa social media nila, umanib. Minsan sinabi pa nila, sumangkap. Yan. Alam niyo po, sa Biblia po, nung mangaral ang mga apostol sa panahon ng Pentecostes, ito po yung grupo ni Apostol Pedro. Ano po? Sa panahon ng Pentecostes, sila po ay nangaral nang ang Panginoong Yesus po ay umakyat na sa langit. Ito po ang Bibliang ginagamit ko. Ano po? Para makita po ninyo. Ayan. Ayan. Tagalog, English, Diglot Bible. Ano po? Ayan. Ang banal na kasulatan, Tagalog. The Holy Bible Authorized King James Version, English. Yan. Diglot po, ano? King James Version. Ito po ng aking bubuksan. Ano po? Yan. Kaya ko po pinakikita sa inyo para alam nyo kung ano yung Bibliang ginagamit ko. Kasi,
Sabi ko nga po sa inyo, si Eli Soriano, sabi niya, maling salin yung magandang balita Biblia. Pero nung umiwala siya kay Nicolas Perez para magparehistro, ginaya niya yung kay Nicolas Perez. Kanya lang kung gagamitin niya yung ang Biblia, magkakatulad sila. Hindi sila marerehistro. Kaya ang ginamit niya po, yung magandang balita Biblia na sinasabi niyang maling salin. At narehistro naman po yun. Ano? At nagpatuloy siya hanggang sa, ito na po, nakarating na sila sa MCGI. Ano po? Si ano naman, ito naman si kay Yumahong Felix Manalo naman, kahit anong Biblia gusto nila, pero kailangan yun lang gusto nila. Selective. Halimbawa, gusto nila yung Bibliang King James Version. Ang nakalagay po sa 20:28, hindi po Iglesia ni Cristo. Basahin ko lang po ano. Kasi pag ginamit mo itong King James Version, puro karamihan po dyan, Iglesia ng Diyos o Iglesia ng Panginoon. Wala kang mababasa ang Iglesia ni Cristo. Pero ginagamit po nila ang King James Version kapag ang binabasa nila yung sinabi ni Jesus sa 1:8:40. Ako'y taho. Yan ang gusto nila. Kasi tao sa kanila si Jesus. Kasi nagsimula daw nang ipinanganak ni Maria ayon sa kanilang pandoktrina. Ano po? Yan. Pero, basta namimili po sila. Ano? Ewan ko. Bakit ganon, ano? Ako naman hindi po. Basta kung ano yung Biblia, ano yung nakasulat, naniniwala ako. Kasi mga sulat ng mga translator yan eh. Wala po tayong magagawa. Ganon talaga, ano? Ano bang gagawin natin? Ito pang ginagamit ni Soriano. Naalala ko. Sa Roma 12. Ewan ko kung napanood nyo na po ito, ano? Ito. Roma 12:9. Ano po? Ang pag-ibig ay maging walang pagpapahimbabaw. Kapuhutan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ito po, madalas nyo rin mapapanood kay Eli Soriano. Kaya sila umanib. Ito. Ano po? Sa Iglesia ni Cristo naman, ang sinasabi nila, umanib kayo sa Iglesia ni Cristo para kayo maligtas. Maganda. Pero wala naman pong nakalagay na umanib ka sa Iglesia ni Cristo para ka maligtas. Wala po. Binasa ko na yung ginagamit ni Soriano ni Yumaong Eliseo Soriano. Kayong mga MCGI, walang personalan. Ako matagal po akong nakikinig at sumusubaybay sa programa ni El Soriano. Kaya marami po akong natutunan. Pati yung pagkatiwalag. Ang nagbulgar lang na natiwalag siya sa kay Nicolas Perez. Alam niyo po sino? Yung mga ministro ni Manalo. Yung mga Felix Manalo. Meron po silang dokumento na kaya napatalsik si Soriano. Ang sinasabi ni Soriano, hindi, umalis ako dyan. Pero natiwalag po siya. Yung council ni Lolita Gogoran po, tiniwalag siya. Merong silang hawak na document. Kaya butata doon si Ginoong Soriano, no? Kahit sabihin niya pang umalis, wala tayong magagawa, may papel na pinagkikita
Yun naman sa INC ni Yumang Felix Manalo, siyang nagtatag niyan ay sa kanilang mga babasahing pasugo. Humanib. Yan, nasabi ko nga po, meron silang mga bago pinalalabas. Ang dami daw pare, mga pastor, na humanib. Pero sa Bible, iba yung nakalagay. Nang mangaral sila Pedro sa panahon ng Pentecostes, ganito po ang nakalagay. Ano po, babasahin natin sa chapter 2 ng Gawa. Sa verse 1, at nang dumating, ay tumagnifying glass. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako o panahon ng Pentecostes, Nangaral po sila Pedro, yung kasama niyang mga apostol at mga na-convert na nila, Yung mga sumampalataya, may nagtanong po Ang sabi rito, ito, sa 36, 236, Pakatalastasin nga ng buhong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong pinako sa cross. 37. Nang marinig nga nila ito, ay nangasakta ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? 38. Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. 40. At sa iba pang maraming salita, nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. 41. Yung nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagbautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yahon ng may 3,000 kaluluwa. 42. At sila ay nagsipanitiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. 44. At ang lahat ng mga nagsisimpalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang paghahari ay sa kalahatan. 45. Pinagbili nila ang kanilang mga paghahari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46. At araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak na may katapatan ng puso. 47. Ito na po. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinadagdag sa kanila ng Panginoon na araw-araw yung liligtas. Okay.
Sa English po, ang nakalagay dito, English, sa 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ayan. Added church to the church daily should be saved. Yung saved, S-A-V-E-D. Yung mga nagtamo ng kaligtasan dahil sila'y sumampalataya, ang nakalagay, idinagdag. At idinagdag sa kanila. Yung kanila, sandali po, tignan natin. Sa 41, yun ngang nagsitanggap ng kanyang salita, nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila. Ando na naman yung kanila. Ng araw na iho, nang may 3,000 kaluluwa. Sa English, then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Yung them, sa English, sa Tagalog naman, kanila. Yung grupo ng mananampalataya, yung grupo nila Pedro, yung 3,000 ng kaluluwa, nang magtanong sila kay Pedro, kasi nasaktan po sila, hindi nila sukat akalain na pinangangaral ni Pedro na si Jesus po ang tagapagligtas, ang Kristo. Ano po? Kaya nasaktan sila kasi oposisyon sila kasi kay Jesus nung araw na nagmi-ministry pa si Jesus eh. Kontrabida sila. Kaya nung nangaral ng si Apostol Pedro at ang kanyang kasama sa panahon Pentecostes, yon, nasaktan ang puso nila at saka sila'y nagtanong. Kaya sabi nila kay Pedro, kapatid, anong gagawin namin? Anong sagot ni Pedro? Mangagsisi kayo, pabautismo kayo sa ngalan ni Jesus. Yung po palang pagkontra nila kay Jesus, kasalanan. Oh. Kung hindi ba kasalanan, sabi ni Pedro, mangagsisi kayo. Ano po? Kapag pala kinokontra mo ang Panginoong Yesus, kasalanan. Siyang binigay ng Diyos na tagapagligtas, pagkatapos kinokontra mo pa siya. Yan. Kaya sabi niya, mangagsisi kayo. So, yung tumanggap po, 3,000 silang tao at idinagdag sa kanila. Them. Sa kanila. Sa Tagalog, kanila. Sa English, them. Yung grupo ng mananampalataya, doon po idinagdag ng Panginoon ang mga nangaligtas sa panahon ng Pentecostes. Yung saved, S-E-S-A-B-E-D. Past tense, saved, ligtas na. Meron po ba kayo narinig na humanib sila sa Iglesia ni Cristo? Hindi po ba panggugoyo yan? Para ka maligtas, humanib ka kay Cristo. Ay sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, sa kanilang samahan. Hindi po. Yung panahon ng Pentecostes, yun po yung totoo. Pero yung sinasabi nilang umanib ka sa Iglesia ni Cristo para ka maligtas, yun po ay peke. Isipin niyo po, hindi pa po naipapanganak si Soriano, hindi pa naipapanganak si yung mga Felix Manalo. Ito po nakalagay na Kapag pala sumampalataya ka sa Panginoong Yesukristo, ang Panginoon pala ang nagdadagdag sa iyo.
Wala po sinabing anong reliyon yan. Ang nakalagay po, church, sa Ingles. Sa Tagalog, at idinagdag sa kanila. Kita nyo po, kanila. Yung grupo ng mananampalataya, sa salin ng English, church. Oh. Wala po nakalagay na Hallelujah. Tandaan nyo po yan. Yan nakasulat po sa Biblia, yun ang tama. Pero yung umanib, sabi ni Soriano, umanib kami sa unang iglesia. Nasa ano po nila sa napapanood po sa YouTube yan. Ako napanood ko yan eh. Yung tinanong siya. Saka yung tungkol kay Nicolas Perez. Kung paano niya banata si Nicolas Perez. Noong una, pinagtatanggol niya si Nicolas Perez. Sugo ng Diyos. Bandang uli, kinakalabanan niya. Yung pala, hindi siya napili. Ang napili si Lolita Guguran. Yung babae. Kaya siya nagsosolo. Naramdaman ng grupo ni Guguran. Tiniwalag siya. At yung mga dokumentong yun, may hawak po yung Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo. Kaya kung banata siya noon nila Max Bularan, wala, patay na rin po yun, namatay sa COVID. Pinapakita niya yung dokumento. Okay? Wala pong nakalagay na umanib. Ano? Kaya yan po ang lagi ko sinasabi. Sabi nila, umanib ka. Sabi ko, hindi. Nakalagay ganito sa Facebook ko. Hindi umanib ba nakalagay, kaibigan? Ano? Tandaan niyo po yan. Ayun po, ayon sa Biblia, idinagdag sila ng Panginoon sa bilang. Sa Tagalog, sa kanila. Yung bilang ng mga mananampalataya, sila Pedro, o yung alagad. Sa English naman, church. Pero wala po sinabing church kung anong church yan. Ano ba? Ngayon, basta ko, yun po ang nakalagay ha. Kaya pinag-uusapan, ako madalas ko po sinasabi, hindi pinag-uusapan dito yung reliyon. Ito po si Samir ko, ano? Hindi po pinag-uusapan ng reliyon. Ano po, ang pinag-uusapan yung pananampalataya nyo. Kung nagkataon naman yung, halimbawa, tawag dito, yung nakakonvert sa inyo, kailangan apostolic teaching, ano po? Yan. Apostolic teaching, ano po? Sa NIV kasi, ang nakalagay, dito muna po, babasahin ko, ang tamang, aral, sa chapter 2, ng gawa pa rin po, babasahin ko lang, ito sa 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay. Sandali, hindi po yun. Ito, sa 42 pala. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ayan. Turo ng mga apostol. Hindi lang po isang apostol, mga apostol. Yung mga apostol, yung pong mga apostol ng Panginoong Yesukristo. Kasi sila po yung nagpatuloy sa kanyang ministry nang siya po yung makyat na sa langit. Tinuruan sila sa Gawa 1:11. Tignan nga natin,
meron po nakalagay dito, sabi po, o sige, basahin na natin sa Gawa 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Yan. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitahasan at pagkatapos na makapagbigay siya ng utos sa pamamagitan ng Espiritu sa mga apostol na kanyang inirang. Yan. Maliwanag po, nagbigay bilin. Ano po nakalagay? Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga hutos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang inira. Yan, utos. Kailangan po ipagpatuloy yung aral ni Jesus. Akyat na kasi po ang Panginoong Yesus dito, ano? Sa 11, umakyat siya. Ito. O, tuloy na natin sa 3. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya makapaghirap, napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito yung pagtuturo niya sa mga apostol. At palibasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay pinagutos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang marinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapot kay babautismo sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo na baga ang kaharian ng Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo pagkahalam ng panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. 8. Datapot tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay nito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap sa isang alapaha pag ikinubli sa kanilang mga paningin. Ayan. 10. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nakatayo sa tabi nila ng may puting damit. 11. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangangatayo tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparohon niya sa langit. Yan. Tinuruan niya po at binilinan. Kaya sila nangaral sa panahon ng Pentecostes, yung chapter 2 ng Gawa. No po, nangaral sila Pedro. So, ang sumampalataya sa Panginoong Yesus at nagpabautismo ay 3,000 kataho at idinagdag sa kanila yung bilang nila Pedro, yung mananampalataya. Hindi po sila humanib. Kaya maling-mali yung salitang ginagamit ni Kong Soriano na siya humanib sa uhon ng iglesia. Sino ba nagturo sa kanya sa uhon ng iglesia? Ito namang si Felix Manalo na nagbabakbakan yung dalawa na yan hanggang ngayon. Humanib din ang kanyang dialogue. Wala pong ganon talata sa Biblia na humanib kayo sa Iglesia ni Cristo o humanib kayo sa MCG High. Wala po.
sumampalataya, sabi ni Pedro kay Jesus. Okay, maliwanag po ba sa inyo? Ang pananampalataya kay Jesus ay mahalaga. Kasi po, ang Panginoong Yesus, siya po ang magpapatawad ng ating kasalanan na ginawa. O kahit sabihin mong hindi mo ginawa, ginawa mo. Nakalagay sa Biblia eh. Nagkasala nga tayo lahat. Eh, ibig sabihin ginawa mo. Ang pagpatawad ng kasalanan si Jesus. Ang sabi po sa 4:12 ng Gawa naman. Kaya yung pananampalataya natin sa Panginoong Yesus napakahalaga. Oh. At sa kanino mang, ito po, Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan. Pangalan lang ng Panginoong Jesucristo ang binigay po sa sukat nating ikaligtas. Yung iba naman kung sino-sino pa nilalagay nila. Oh. Walang ano po yan, huwag kayong magagalit ha. Oh, nananalangin kay Maria. Eh bakit? Tao lang si Maria eh. Di naman Diyos si Maria, ginamit lang ng Diyos si Maria para ipanganak ang ating tagapagligtas. Hindi po kasali yon. Ano po? Kaya importante po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tagapagligtas, siyang pwedeng magdala sa iyo sa langit. Sa 14:6 ng 1. Anong sabi ni Jesus? At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang dahan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O kita nyo po? Sa pamamagitan ko, sabi niya. Wala pong iba. Kaya sabi niya, walang ibang pangalan. Oh. Pangalan lang ni Jesus po ang binigay. Ang problema, yung mga ibang, yung Katolik po, pangalan pa ni Maria ginagamit. Hindi naman po kasali si Maria. Isa rin po si Maria sa nagkasala kasi tao siya. Lahat naman tayo nagkasala sa Diyos eh. Nangangailangan din tayong lahat ng tagapagligtas. Kaya binigay po si Jesus upang ating tagapagligtas. Pero may mga reliyon, hindi po naniniwala ang tagapagligtas si Jesus. Marami din sila. Halimbawa, yung Muslim. Oh. Si Jesus ba tagapagligtas? Hindi. Yung atheist. Si Jesus ba? Hindi. Oh. Ano po? Marami ding mga reliyon na hindi sila naniniwala na tagapagligtas si Jesus. Pero sa mga kagaya ko, kayo mga naturuan ng apostolic teaching, ang tagapagligtas natin si Jesus. Kaya ako sinasabing apostolic teaching, yung iba po human teaching eh. Oh, iba po yung human teaching. Halimbawa, sasabihin ng Yumang Felix Manalo, si Jesus hindi Diyos, kundi tao lamang na tagapamagitan. Oh, human teaching yan. Medya-medya. Meron talaga nakalagay sa Biblia na si Jesus ay tagapamagitan. Sabi ni Pablo yan. Oh. Pero yung sabihin mong si Jesus hindi Diyos, ay hindi na Antichrist ka na dyan. Medya-medya sila. Naniniwala silang si Jesus ay tao. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Oh, medya-medya. Ay wala po yan. Ano? Wala yan. Antichrist yan. Kaya yung mga nagkasala kay Jesus, yung mga Hudyo no, nagtanong, kapatid, anong gagawin namin? Ano sagot ni Pedro? Magpagsisi kayo. Oh. Kasi kasalanan po talaga pala, yung kalabanin mo pa si Jesus. Kaya yung mga Hudyo no, na hindi naniniwala kay Jesus, naliwanagan sila sa pangangaral ni Apostol Pedro. Ano po? At sumampalataya sila. Ilan sila? 3,000. Hindi ba napakagandang conversion? Mula sa kalagayang hindi ka naniniwalang tagapagligtas si Jesus,
ay naniwala ka sa kalagayang hindi Diyos si Jesus. Naniwala sila. No? Si Jesus anak ng Diyos. Natural, Diyos din siya. Kung paano ang tatay ay Diyos, ganun din po ang anak. Pero magkaiba silang kalagayan. Tatay at anak, anak at tatay. Ano po? Yung iba naman, si Jesus daw ang tatay. Naloko na. Lumayo na, gusto. Huwag po kayong walang personalan, kaibigan ha. Kung nasasagasaan ang reliyon mo. Ang tamang reliyon sa Biblia, apostolic teaching. Ano po? Tingnan natin yung NIV sa English. Ano? Oh. New International Version. Holy Bible. Sa Gawa 2, maliliit na sulat eh. Kaya kailangan ng magnifying glass. Sige, ano, tignan po natin, ano? Sa Gawa 2:42. Ito po, ano? Sa Acts 2:42. Sa NIV Bible. Sabi niya po, they devoted themselves to the apostle. They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship. Ayan. Naging deboto po sila sa turo ng mga apostol. Hindi po sila deboto sa mga santo. Yung 3,000 kaluluwa o tao na sumampalataya sa panahon ng pangangaral ni Pedro at ang kanyang grupo sa panahon ng Pentecostes. Saan nila they devoted? Saan nila dinibot ang kanilang sarili? Sa turo ng mga apostol ni Jesus. Kasi si Jesus that time ay nasa langit na at ang mga apostol naman na kanyang nabilinan, naturuan, sila po nagpatuloy. Kaya yung pinangangaral nila Pedro ay walang iba kundi si Jesus. Kaya yung nagtanong, anong gagawin namin? Magsisi kayo. At pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ayun, 3,000, natuwa po sila. They gladly sa English masaya sila sa 47. Ano po? Na pinapupurihan sila at sila'y naparagdag sa grupo ng mananampalataya sa kanilang panahon. Wala pong simbahan yun na sinasabi, ano? Wala, no? Kaya ako hindi ko po pinangangaral na simbahan. Pangalan ng mga churches kasi lalabas pagka, alimbawa, pinangaral mo, Iglesia ni Cristo ka, natural yung doktrina na yung mga Felix Manalo ang gagamitin mo. Kapag naman MCGI ka, ang doktrina ni yung mga Eliseo Soriano ang gagamitin sa iyo. Yun ang itataktak nila sa utak niya. Indoctrination kung tawagin po nila. Mass indoctrination. Yun ang itatanim sa iyong ulo.
Kaya sabi ko nga po, magbasa kayo ng Biblia. Hindi bali makinig kayo, di magbabasa din kayo. Kaya ako po, marami akong hawak na Biblia. Ano po? So, ito pong ginamit natin, King James Version at saka itong malihit, NIV. Ano po? Kinuha ko po yan sa Gawa 2:42. Ano po? Kaya, ang pananampalataya kay Jesus ay napakahalaga sa Kanya. Yan po ang magdadala sa iyo ng iyong kaligtasan, yung pananampalataya mo kay Jesus. Pag sinabi sumasampalataya ka kay Jesus, kaibigan, yan ay sumusunod ka. Kasi hindi magiging pananampalataya yan kung hindi ka sumusunod. Diba, o sabihin, sumasampalataya ka, hindi ka sumusunod naman kay Jesus. Wala ring kwenta. Kaya sinasabi nilang mananampalataya, yung mga ginagawa mo pagsunod sa turo at aral ng ating Panginoong Yesukristo na nakasulat sa Biblia. Yung mga tinuturo ng mga apostol, yon. Hindi po yung mga leader nyo sa simbahan. Kasi po kung minsan, mapapansin ninyo, iba na po yung binabanggit nila. Yung mga ministro, pastor, kung ano man tawag nyo dyan. Ano po, kung minsan po, nagiging iba-iba po sila. Ano po, mas maganda yung nakasulat na lang talagang pag ano nyo. Hindi ko sinasabing huwag kayong makinig sa inyong mga kinabibilangan simbahan. Makinig kayo, pero maganda, magbabasa din kayo. Kasi, panghuli, anong nakalagay ba? Ito, dito na lang natin kunin sa King James Version. Panghuli. Ano po? Ito, Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. O, kita nyo po. Nauna yung bumabasa. O, kaya sabi ko nga po sa inyo, magbasa kayo. Di bali makinig kayo kung kani-kanino. Iba rin yung nagbabasa kayo. Mapalad ang bumabasa, tama, at ang kikinig ng mga salitang hula, kama, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Sapagkat ang panahoy malapit na, yun nakasulat. Bumabasa, nakikinig at tumutupad. Siya nangasulat. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Salamat, nawa, yung manonood ng video ito, Panginoon Diyos, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan. Kung sila man po ay nalilihis sa turo at aral, nawa, buksan mo ang kanilang pangunawa. Pagliwanagin mo po ang iyong salita sa kanila. At yung mga nanonood ng aking munting video, kung sila man po may bigat na dinaraan sa buhay, yung paghahanin, Panginoon Diyos. Kung sila man may mga sakit, yung pagalingin po sila. Ang tagapagligtas si Jesus, ang iyong bugtong na hanap, Panginoon Diyos, na yung pinadala sa amin para sa aming kaligtasan, through faith. Ano po? Hindi sa pamamagitan ng paghanib sa reliyon. Wala pong ganon. Ano po? Kundi ikaw ang nagdadagdag sa amin sa iyong sambahayan, the church. Maraming salamat po, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, i-share mo naman sa iba ito. Kung ikaw naman na-share ang kaibigan, i-share mo rin sa iba. Ang sinishare nyo po, yung salita ng Diyos, hindi po yung mukha ko. Ano po? Tandaan nyo po yan. Ganito na lamang po. God bless us all. Amen? Amen.